Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Solana ngayon pong December 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito pong si Solana ay ayan, itong mga nakalipas na araw ay nakaranas na rin po siya ng consolidation. Ayan, nag-consolidation po siya, bumagsak, umangat. Ayan, ayan, bumagsak po siya rito. Ayan, tapos tumalbog. Ayan, umangat siya rito, tapos nauntog po siya ulit dito, tapos bumagsak ulit siya rito. Kaya, ayan, ang kanyang naging paggalaw ay mula po nung huling analysis natin ay, ayan, nag-consolidate po siya rito. Kaya yan, ang nangyari po dyan ay update po natin yung mga nabasag na mga support natin. Ito, nabasag ito, kaya nagsisilbi po itong isang major resistance. Color coding natin dito is lahat po ng mga kulay green. Ayan, dito po sa itaas ng market price ay nagsisilbi po itong mga resistances or harang sa pag-angat ng presyo ni Solana. Dito naman po sa ibaba ay yung mga kulay red dito ay nagsisilbing mga support or harang naman po ito sa pagbagsak ng market price ni Solana. Kaya ayan. At nitong mga nakalipas na araw ay meron po tayong isang na trigger dito na isang buy pending order. Ayan, dito nakaabang po rito sa 185.28. Ayan, kaya nakabili po tayo rito. Nangyari po yan itong nakalipas na December 20. Ayan. At ang ginawa po natin dyan, pagkatapos po niyang matrigger, ay agad po tayo nag-set ng sell pending order dito sa 200.75. Kaya nung sumunod na araw ay na-triggered po ito. Ayan, triggered po siya. Kaya nakapag-take profit po tayo ulit. Ayan. Tapos ang ginawa po natin ay bumili po tayo ulit rito. Ayan, nag-set po tayo ulit ng isa pang buy pending order dito. Kaya nung sumunod na araw ay triggered po ulit siya. Ayan, dito. Kaya marami po tayong na trades dito kay Solana nitong nakalipas na araw. At pagkatapos po niyan ay triggered po siya noong December 22. Tapos nag-set po tayo ulit ng sell pending order dito at noong December 25 ay na-triggered po siya. Ayan. Yun ay set po tayo ulit. Nag-set po tayo ulit dito ng buy pending order. Ayan. At nung sumunod na December 27 ay ayan, nakabili po tayo rito. At sa kasalukuyan ay yan na nga, yung nakabili po tayo dyan ay nag-set po tayo ng sell pending order dito. Kaya yan na po yung kasalukuyan na trades natin dito. At saka mapapansin natin na wala na po tayong buy pending order dito. Kaya ayan, mag-add po tayo ng additional na buy pending order dito sa ibaba. Ayan. Palitan natin ng kulay red. At saka isang buy pending order dito po sa 175.12. At saka dito na rin. Ayan, isa pang major support dito sa 161.96. Yan po yung additional na buy pending orders natin dito kay Solana. At ngayon meron po kasi tayong isang pattern dito na isang descending channel pattern ang nabasag. Kaya yan po yung isa sa mga dahilan na nagdulot sa pagbagsak nitong si Solana. Kaya extend po natin yung pattern na ito kasi magagamit pa natin ito sa hinaharap. Ayan. At maging yung lower portion nito kasi nagsisilbi itong isang trend resistance. Kaya ayan, mapapansin natin dito na nauuntog ang market price ni Solana rito. Ayan, mapapansin natin na nauuntog siya rito. Ayan, kaya kung nagpatuloy po yan na hindi po kayang tagusin ni Solana yung lower portion ng ating pattern dito, ay patuloy po siyang dahan-dahan na babagsak. Yan po ang maaaring mangyari rito. Ngayon ay ngayon ay nakikita ko po rito ay mukhang
patuloy po siya sa pagko-consolidate dito. Ayan. Or pwede na rin natin tanggalin ito. Tingin ko tanggalin na natin ito kasi parang ito na po yung nagsisilbing resistance natin dito sa itaas, yung major, yan yung major resistance natin dito. Yan. Kaya ayan, gaya ng sinabi ko kanina ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na patuloy po sa pagko-consolidate ang market price ni Solana sa mga paparating na araw. Ayan, mukhang magko-consolidate lamang po siya rito sa pagitan ng ating major resistance dito po sa presyong 200.75 at saka major support dito po sa 185.28. Ayan. Zoom out po natin. Ayan, parang meron po kasi tayong isang trend support dito sa ibaba. Ayan, dito. Ayan, gamitin natin yung ray. Ayan, dito po yan. Palitan natin ng kulay red. Ayan, may trend support po tayo dito sa ibaba. Ngayon ay itong si Solana, ay yung kalagayan po ni Solana ay wala pong pagkakaiba sa ibang mga cryptocurrencies na ating technical analysis kanina. Ayan, siya na rin po ay nakakaranas ng bearish momentum. Ayan yung ating hazard indicator dito. Ayan po, nananatiling malusog ang pangangatawan nito na kulay red. Ibig mong sabihin ay bearish na bearish ang kanyang market condition. Or sa madaling salita ay yung mga bears ang siyang may control sa market ni Solana. At ganun din po yung ating mga QQE bars dito or QQE mod indicator. Mga kulay red na QQE bars ang nabubuo, ay ibig sabihin ay isang ayon po na yung mga bears ang may control sa market ni Solana. Yun nga lang at lumiliit yung sukat ng mga QQE bars natin dito. Ayun yung kasalukuyan or yan or kahapon at saka yung kasalukuyang QQE bars natin ay maliit na. Ibig pong sabihin ay talagang mahina na po ang selling pressure natin dito kay Solana. Kaya sa ganitong sitwasyon ay mataas ang posibilidad na magko-consolidate ang galaw ni Solana. Ngayon, kung sakali man na mababasag yung ating mga support dito, ayan, kailangan pong meron po tayong dalawang support dito na kailangan pong mabasag ng market price ni Solana para siya ay bumagsak dito sa sunod na major support natin dito sa 175.12. Ayan, kaya medyo matibay po yung harang natin ngayon dito sa ibaba. Isa pong major support dito sa 185.28 at saka yung trend support natin dito. Kaya medyo matibay ang pipigil sa pagbagsak ni Solana. Kaya kung pag nangyari po yan ay magko-consolidate lamang po ang paggalaw nitong si Solana sa mga paparating na araw. At saka kung mapapansin po natin dito ay meron po tayong isang triangle pattern dito na nabuo. Ayan, dito po. Ayan, base po yan sa ating trend support dito sa ibaba at saka yung major resistance natin dito. Ayan. At syempre, mayroon pong chances na aangat ang market price ni Solana kung siya ay makakaranas ng breakout dito sa ating major resistance dito sa 200.75. Yan, pero malabo po ang chances na mangyari yan kasi napaka-bearish po ng kalagayan ni Solana sa ngayon. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Solana. Kaya sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.